Nakakamangha kung paanong putulin at hatiin sa ilang parts ang punong ito. Mabilis at tila walang kahirap-hirap. Ito ang John Deere Wheeled Harvester. Isa itong heavy equipment na nagpapabilis sa pagputol ng mga puno. Napaka-versatile nito dahil may mga attachment ito upang magamit sa iba't ibang uri ng kahoy, gaya ng pine tree, spruce, oak, birch tree at marami pang iba. Ito naman ang tinatawag na tree transplanter na ginagamit for landscaping. Nakaka-amaze kung paanong bunutin ang punong ito nang hindi nadadamage upang mailipat o maitanim sa ibang lugar. May mga malaking tree transplanter din para sa mga mas malalaking kahoy. Malinis ang nagagawang hukay ng tree transplanter. Samantala, ang mga tambak ng pine trees na ito ay pinaprocess upang gawing cardboard packaging. At sa isang cardboard box lang, maaari nang maglaman ng material mula sa libo-libong puno. Kilala sa atin na karton o cardboard, pero ang tawag daw talaga nito ay corrugated packaging, isang wavy layer sa gitna na may dalawang patag na layer sa magkabilang panig. Ngunit paano nga ba ginagawa ang cardboard box na ginagamit natin ngayon? Ang mga corrugated packaging ay mahalaga sa iba't ibang supply chains sa buong mundo. Ito ang nagdadala ng sariwang pagkain sa malalayong lugar, nagpoprotekta ng mahalagang bagay at nagsisigurong ligtas ang mga produktong ginagamit natin. Pinaniniwala ang nagsimula ang paggamit ng corrugated noon pang 1856 nang unang gumamit ang dalawang Englishmen na sina Haley at Allen ng fluted paper bilang lining sa sombrero ng mga lalaki. Noong 1871 naman, ang Amerikanong si Albert Jones ay nakatanggap ng unang patent para sa corrugated paperboard bilang packaging material upang protektahan ang mga bote at lantern habang binibiyahe. After 3 years, inimbento naman ni Oliver Long ang ideyang magdagdag ng isa pang layer ng papel at dito nabuo ang modernong cardboard o corrugated packaging. Samantala, gamit ang John Deere Wheeled Harvester, nagsisimula ang proseso sa pag-harvest ng mga puno, gaya ng mga nakatambak na pine trees na ito na binabasa ng sprinkler upang manatiling sariwa at maiwasan ang sunog. Pagkatapos ay dinadala ang mga ito sa paper mill kung saan inaalis muna ang balat ng kahoy. Ang natitirang kahoy ay ginagawang maliliit na wood chips at pagkatapos ay dumadaan sa proseso ng pulping kung saan gumagamit ng init at kemikal upang matunaw at mawala ang lignin na natural na pandikit ng kahoy. Dito sa partikular na factory ng International Paper, gumagamit sila ng recycled cardboard o mga lumang karton. Hinahalo nila ito sa fresh fibers o yung bagong pulp na galing sa puno. Tapos, padadaanin ito sa isang dambuhalang makina to press and flatten the pulp at para din matanggal ang tubig. At dadaan ito sa series of dryers upang patuyuin. Kapag natuyo at na-flat na ang pulp, nagiging papel ito na ini-roll at dinadala sa box plant. Doon, ang papel ay dumaraan sa corrugator, kung saan ang gitnang layer ay ginagawang wavy o fluted. Saka ito dinidikitan ng dalawang flat na papel sa magkabilang bahagi. Ang wavy nitong gitna na tinatawag na flutes ang nagbibigay ng tibay sa corrugated packaging o cardboard box. May iba't ibang uri ng flutes, gaya na lang ng maliliit na mas maganda sa printing at ng malalaki na mas matibay para sa pagbubuhat. Pagkatapos idikit ang mga layer, nilalagyan ng print, pinuputol at tinutupi ang mga kahon. Ang mga tira ay nire-recycle, ngunit may limitasyon lamang ang pagre-recycle nito. Ayon sa EPA o Environmental Protection Agency, humigit kumulang 7 beses lang umano itong maaaring i-recycle bago tuluyang humina ang fibers, kaya kailangan pa ring pumutol ng mga bagong puno. Ngunit di kaya mauubos ang mga puno sa kakaputol nila? Well, sa bawat punong pinuputol, 3 ang kanilang itinatanim bilang kapalit. Sa katunayan, may 20% mas maraming puno sa US noong 2021 kumpara noong 1970. Ang mga puno rin kasing pinanggagalingan sa paggawa ng corrugated packaging ay mula sa mga kagubatang may maayos at responsableng pangangalaga. Kaya naman sa bawat kahon na ating ginagamit sa araw-araw, mula sa paghahatid o pagdadala ng mga pagkain at gamit hanggang sa online order,
recyclers ay nakapaloob ang kasipagan, katalinuhan at pangangalaga sa kalikasan. Sa simpleng paggamit at pag-recycle lang nito, napahalagahan na natin ang ating kagubatan at kinabukasan. Kung nagustuhan nyo ang content natin today, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!